Hindi po. Wala po si VP dito, so hindi ko po siya makakausap ng personal. Sir, ibig sabihin wala pa rin balak si VP na punta dito, sir? Wala pa rin po nakapag-usapan? Wala po. Sa ngayon po, sa pagkakaintindi ko, wala pa naman ganung plano, no, na pumunta dito in person. Pero naka-monitor siya, attorney. Well, we update her accordingly, no. So in a way, and she has her own monitoring system also. Nasaan ngayon si VP, sir? Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, she is in The Hague, kung hindi ako nagkakamali, no? But she'll be back soon, so but yun lang ang pagkakaalam ko. I don't know. We'll have to confirm with OVP. Attorney, earlier today, nagkaroon po ng marking ng evidences. Were there additional evidences po presented? Today pa lang po yung naging marking. I understand we sent 4 lawyers there for the marking. The purpose was for transfer marking, meaning yung mga, nung nagkaroon tayo ng pre-trial, marami kasi sa mga dokumento na photocopy lang, at ngayon nakuha na ng prosecution yung certified true copies. So they just wanted to transfer the marking, which we did not see the need to object to. Okay naman po yun. And then if there is any new document that will be marked, I think pinayagan din po yun. No? So sa ngayon, ang update sa akin, although I don't know how accurate this is, hindi pa yata tapos. So there might be a need to ask for at least 1 more day of marking. Attorney, may binabanggit yung prosecution na may isisiwalat si Director Matibag na hindi parang isisiwalat ni na NBI agent Lotok and si Attorney Kalilong yata. Kalilong. Apa. Lotok and Kalilong. Apa, Agent Calino. Well, sa atin, we're just waiting. We're ready, obviously, but we will also wait. Di naman natin alam kung ano rin yung isisiwalat. So, we will just wait and see mamaya sa presentation ng evidence, and we will react accordingly through cross-examination. Attorney Lascanan, doon sa pag-uusap niyo ni VP kagabi, nabanggit niyo ba sa kanya or natanong niyo ba siya kung VP, aakyat ba natin doon sa SC? Something like that. No, that's not the way I do things kasi when I talk to the Vice President before I suggest anything or ask anything, I should already have the pros and cons. So I'm just preparing all of that. And then once I have it, then I'll ask her, no? Kasi sa ngayon, wala pa rin naman tayong magagawa dahil kung gusto man nating umakyat, wala pa tayong certified true copy nung ruling. No, yun kasi yung isa sa mga requirements bago natin iakyat, kailangan po natin ng certified copy ng ruling na kino-question natin. So you presented the pros and cons kung sakaling aakyat at wala pa siyang decision. No, as I said, I'm still preparing the pros and cons, no? Kasi that's how we work. Before I ask VP for anything, I should be able to give her the pros and cons para makita din niya ano yung, para makapag-decide siya na at well-informed yung maging decision niya. Attorney, have you double-checked? You mentioned last night na hindi kayo pwedeng mag-MR sa impeachment court kasi wala yun sa rules ng... Oo, wala sa rules eh. Wala talaga sa rules akong nakita. And then I remember a few days ago, I think one of our defense counsels, I think it was Attorney Narvasa, who tried to ask for reconsideration for a ruling of the chair or of the presiding officer at sinabihan siya that you cannot ask for reconsideration. So I really don't know yet. We're still studying, the defense is studying that yet. Although, of course, the initial glance is wala kaming nakita na pwedeng mag-motion for reconsideration. In any case, we're not just focused kasi on either mag-AMR or iaakyat to. Another focus kasi is talagang handa naman tayong harapin to. So kasi kahit umakyat naman tayo, hindi naman tayo nakakasigurado na mabibigyan din tayo ng TRO, hindi ba? So ang focus namin is really whether iakyat or not, we have to be prepared for these documents. Okay? So thank you. I'll try to see you again after the trial kung kaya. Thank you po. Thank you po. At mga kapuso, yan po ang press conference na isinagawa ng depensa sa pangunguna ni Attorney Michael Poa. Sinabi po niya na
Tinatanggap nila ang naging desisyon kahapon ng presiding officer at ng impeachment court na ipasubpina ang bank, tax at ilang AMLAC records patungkol kina Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Meron naman daw mga legal remedies na pwede pa nilang gamitin pero hindi pa nila napag-uusapan ni Vice President Sara Duterte kung may mga hakbang pa silang gagawin tungkol dito. At sabi nga niya po, na-update na niya si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga naging desisyon kahapon. Although sinabi rin niya na wala rito, hindi raw niya ma-confirm, pero sabi niya posibleng nasa The Hague si Vice President Sara Duterte sa ngayon. So hindi pa raw sila nag-uusap ng harapan pero nakapag-usap na raw sila via cellphone. At sabi niya malaki pa rin ang kumpiyansa niya na wala naman daw makukuha ang prosekusyon sa kanilang mga dokumento na pinapasubpina dahil nakita na raw niya kung ano ang nilalaman ng mga dokumentong ito. Gayunman, sabi niya, he remains guarded, the guarded confidence remains. So ayaw daw niya masyadong maging kampante, kaya guarded confidence daw ang nananaig dito. At sa ngayon mga kapuso, makibalita naman tayo sa ating kasamahang si Ian Cruz. Or rather si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Pia, hindi nababahala ang prosekusyon sa plano ni Senator Alan Peter Cayetano na maghain ng dissent sa desisyon ng Senate Impeachment Court na isubpina ang bank, tax at AMLAC records ni VP Duterte pati na ang posibleng pagdulog ng depensa sa Korte Suprema. Sabi ni House Impeachment Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi mababago ang desisyon ng Impeachment Court kapag may Senator Judge na naghain ng dissent. Sabi naman ni House Impeachment Prosecutor Representative Chel Jokno, karapatan naman ito ng kahit sinong Senator Judge. Pinabulaan na naman ng prosekusyon ng laging sinasabi ng depensa na fishing expedition ang pagpapasubpina sa bank, tax at AMLAC records ng bise. Sabi ni Tolosa, dapat matuldukan na ang isyong ito dahil isinantabi na ito ng impeachment court nang pinagbigyan ang kanilang request for subpina. Hindi anya ito fishing expedition dahil sa simula pa lang natukoy na ng prosekusyon ng specific accounts na gusto nilang makita. Kapag fishing expedition daw, sabi nila ni Jokno, hihiling ka lang sa korte na isubpina ang kahit anong account at aasa kang baka may matisod kang ebidensya. Pero sa House Committee on Justice hearings pa lang nila, nakita na ang 6.7 billion pesos na transactions at ang specific bank accounts. Paliwanag pa ni Diokno, ang tungkulin lang ng House Committee on Justice noon, malaman kung may probable cause ang mga impeachment complaint laban sa bise. Hindi raw nila trabaho ang maghalungkat ng mga ebidensya dahil trabaho yon ng Senate Impeachment Court. Dagdag pa ni Diokno, lahat ng prosesong ginawa nila na ayon sa konstitusyon at walang ginawang shortcut noon sa Kamara. Sa posibleng pag-akyat naman Pia ng depensa sa Korte Suprema para questionin ang desisyon kahapon, sinabi ni Diokno na karapatan nila yon pero umaasa siyang wala nang hahadlang pa sa tuloy-tuloy na pag-usad ng impeachment proceedings. Sana rin daw ay makita na ang kapangyarihan na litisin at pagdesisyonan ng impeachment cases ay kapangyarihan ng Senado. So mamaya Pia, sabi ng prosekusyon, ang aabangan hindi lang ang pagsalang bilang witness ni NBI Director Melvin Matibag kundi kung sino yung prosecutor na magdi-direct examination sa kanya. Pia? Tina, pwede ba natin balikan yung kahapon? Isa kasi sa